Good morning po sa inyo mga kapatid. Good news po, tayo po ay iningatan ng Panginoon sa isang linggong ito at tayo po ay sama-sama po mag-aaral muli ng kanya pong dakilang salita. Inayaan ko po ang bawat isa po na buksan niyo po ang inyong banal na kasulatan sa aklat po ng Isaiah 41 verse 10 hanggang verse 14. Ito po mga kapatid, Isaiah chapter 41 verse 10 hanggang verse 14. Ang sabi rito mga kapatid, verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Verse 11, "Behold, all who increase against you shall be put to shame and confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish." Verse 12, "You shall seek those who contend with you, but you shall not find them. Those who war against you shall be as nothing at all." Verse 13, For I the Lord your God, who hold your right hand, it is I who say to you, Fear not, I am the one who helps you." Verse 14, "Fear not, you worm Jacob, you men of Israel, I am the one who helps you, declares the Lord, your Redeemer is the Holy One of Israel." Tayo pong lahat po yung buko, tayo po yung manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga, Panginoon, na patuloy niyo po kaming iniingatan. Patuloy po kami na nasa ilalim po ng iyong pangangalaga. Salamat po sapagkat buhay ang aming Diyos na kinikilala. Buhay ang Diyos at kumikilos. Nagpapagaling sa mga may sakit at karamdaman. Nagpapalakas sa mga nanghihina. Nag-i-encourage sa mga nanidiscourage, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Bless your word, Father God, in our lives this morning. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. Kumusta po kayo ngayon mga kapatid? Sino po sa inyo ang nagkaroon na po ng takot? Sino po sa inyo ang mayroong takot sa puso, pangamba, discourage, nanghihina, nagkasakit? Sino po sa inyo mga kapatid ngayong umaga ang nangangailangan po ng tulong ng ating Diyos na buhay? Narito po ang kanyang mga salita, magbibigay po sa ating kapatid ng encouragement na ang sabi po, Fear not, God is in your side. Fear not, God is in your side. Katabi mo si Lord, andyan lamang po siya, hindi po siya magpapabaya. Ito pong Book of Isaiah mga kapatid, ay sinulat po ito ni Isaiah sa panahon po na kung saan ay napakarami pong mga pagsubok sa bansang Israel. Backslider po kasi ang bansang Israel, nahati po ang Israel sa dalawa pong kingdom, nagkaroon po ng Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Bumagsak po ang spirituality ng bansang Israel. Yung spiritual condition po ng Israel ay bumagsak po sila, mga kapatid. Kakalungkot, lumayo sila sa Diyos, mga kapatid. Kakalungkot, hindi na po sila sumasamba sa Diyos na buhay. Ang iba sa kanila compromise. Ang mga lingkod ng Diyos dito ay naging compromise. Ang mga Israelita naging compromise. Ang government po naging compromise. Mga kapatid, lumayo po sila sa Diyos. Kaya naman po, mayroon pong nakaamba na panganib po sa bansang Israel. Kaya naman mga kapatid, mayroon pong judgment na darating po sa bansang Israel. At sa panahon na ito, ang bansang Israel po ay nahaharap po sa matinding panganib sapagkat ang bansa pong Babylon or ang imperyo po ng Babylonia at saka imperyo po ng Assyria ay lulusob po sa bansang Israel at sasakupin po ang bansang Israel, mga kapatid. Hindi po basta-bastang pangyayari po. Hindi po basta-basta mga pagsubok na darating sa bansang Israel. Gigirahin po sila ng Babylonian at saka ng Assyrian Empire. Mga kapatid, dahil po sa tindi ng takot ng mga Israelita, sa tindi po ng takot ng mga tao po nakatira sa Israel, ang mga leaders po takot na takot, pati ang mga propeta po natatakot, mga kapatid. Meron pong words of encouragement ang Diyos po na dumating kay Isaiah. At ito po ang ating pag-aralan po sa umaging ito, mga kapatid. Ang sabi po ng Lord dito po sa Book of Isaiah, sa verse 10, Fear not, for I am with you. Sabi ng Lord, huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. The reason why sinabi ng Panginoon na fear not, huwag kang matakot, ang reason po ay sapagkat
I am with you. Sapagkat sasamahan kita. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed. Tuwali mga kapatid, kapag pinasok na po ang tao ng takot, kakaroon po ng pagkakadismaya. Nagkakaroon po ng discouragement, mga kapatid. Nadidismaya ang isang tao. Ang bansang Israel po, dismayado sila, kapatid. Gulat sila. Grabe po ang nangyari sa kanila. Nasabi ng Lord, do not be dismayed. Ano reason? For I am your God. Nagpakilala po ang Panginoon dito sa bansang Israel, mga kapatid, that He is their God. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Sino ba ang Diyos na ito, mga kapatid? Look at the third line of the sentence sa verse 10. Ang sabi nito, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. God is giving His promise to the nation of Israel, to every Israelite. Do not fear. Do not be dismayed. Reason, I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Sino tong Diyos na ito, kapatid? This God is able to help the nation of Israel. This God is able to help the children of Israel. This God is able to give them strength. This God is able to what? To uphold their righteous right hand. Talaga pong hahawakan sila ng ating Diyos sa buhay, kapatid. Hindi lang si Lord able na magbigay ng strength. Hindi lang si Lord able, kapatid, na magbigay sa kanila ng tulong. Hindi lang si Lord able na sa kanila isasama. Kapatid, ang sabi rito, aalalayan kita. Alam niyo po yung word na hahawakan kita sa iyong mga kamay. Kapatid, ito po ang sign na si Lord po ay aalalay sa mga nanghihina. Si Lord po aalalay sa mga nangangailangan ng tulong. Si Lord po ay bibigay ng ayuda sa mga nangangailangan po ng ayuda, mga kapatid. Now, ano po ang sabi sa verse 11 hanggang verse 12, kapatid? Dinescribe dito kung ano mangyayari sa mga kalaban, mga kapatid. God is He described about those who are enemies of Israel. Ang sabi rito, mga kapatid, verse 11, behold, who are increased against you shall be put to shame and confounded. So yung pong marami nilang kaaway, ang sabi ng Lord, kapatid, yung marami nilang kaaway, yung inyong maraming kaaway, yung inyong mga enemies, sabi ng Panginoon, ay mapapahiya sila. Bakit sila mapapahiya? Kasi ang Diyos ay kakampi ng bansang Israel. Kaya po mapapahiya ang mga kalaban, mga kapatid. Ang sabi nito, and confounded, those who strive against you shall be as nothing and shall perish. Grabe po ito, mga kapatid. Matindi po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung mga kaaway nyo, yung mga lalaban sa inyo, kapatid, yung makikipag-away sa inyo, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos, sila'y mapapahiya, sila po ay magiging, sabi roon, is nothing. At ang sabi ng Panginoon, sila po ay mapaparusahan. Sila ay mapapahamak. Kasi pag kinalaban ng mga anak ng Diyos, mapapahamak sila. Kaya sabi nito, mga kapatid, verse 12, you shall seek those who contend with you, but you shall not find them. Hindi nyo na matatagpuan ang mga laban ninyo, mga kapatid. Bakit hindi matatagpuan ang mga kalaban? Kasi nga, kakampi ng Lord. Ang bansang Israel, kakampi ang Panginoon, mga kapatid. Sino ang tutulong? Ang Diyos na buhay. Sino ang naging kalos, huwag matakot? Ang Diyos na buhay. Kaya may reason po ang Lord. Huwag kayong matakot. Mga kaaway ninyo, kaya pong talunin yan. Yung inyong takot, kaya pong walain yan, kapatid. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi rito, you shall seek those who contend with you, but you shall not find them. Those who are against you shall be as nothing as all. Mga kapatid, yung pong makikipagyera sa inyo, sabi rito will be as nothing as all. Silang lahat ay mapapahamak, silang lahat ay mawawala. Bakit? Kasama ng Diyos ang bansang Israel. Now, inulit po ng Panginoon, verse 13 and verse 14. Sabi ng Lord, for I the Lord your God, I the Lord your God. Nagpakilala sa Lord talaga na siya po ang ating Diyos na buhay. I the Lord your God. Ano sabi ng Panginoon? Hold your right hand. It is I who say to you, fear not. Sabi, I am the one who helps you. Inulit-ulit po ng Panginoon, I the Lord your God. I am the one who helps you. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, I am the one who helps you. Fear not, you worm of Jacob. Yung lahi po ni Jacob, mga kapatid, sabi nito, I am the one who helps you, declares the Lord. Your Redeemer
is the Holy One of Israel. Who is the Redeemer? The God of Israel. The Holy One of Israel. He is the Savior. In times of troubles, this God is able to help you. In times of trouble, in times of war, in times of trials, this God is able to give you strength. This God is able to hold your hands with His righteous right hand. Mga kapatid, ang Diyos po ng Israel ay ang Diyos na iyong kinikilala. Ang Diyos ng bansang Israel na kumausap kay Isaiah kapatid ay ang Diyos po na kung saan siya po ang ating sinasampalatayanan ngayon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung ang Diyos ang siyang tumutulong sa bansang Israel sa panahon ni Isaiah, kung ang Diyos ang siya pong nagbibigay ng restoration, nagbibigay ng lakas, ng strength, kapatid. Kung ang Diyos ang nagsabi, nag-i-encourage, do not fear. May dahilan kung bakit mo kang matakot, mga kapatid. Sapagat ang Diyos na ito, may kakayahan kang tulungan. Ang Diyos na ito, may kakayahan kang bigyan ng kalakasan. Ang Diyos na ito, mga kapatid, may kakayahan kang itayo. May kakayahan kang i-restore ang iyong kalakasan. At may kakayahang bigyan ka ng tulong ng ayuda, kapatid. Hawak-hawak ka, aalalayan ka ng ating Diyos na buhay. This is the good news for you this morning. Fear not. God is in your side. Kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Katabi mo si Lord. Hindi ka mapapahamak kasama mo ang Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid. Dalawang bagay po ang ating tandaan ngayong umaga sa buhay po natin, sapagkat tayo po ay anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ano po ang ating dapat tandaan, mga kapatid? Ang una po na dapat natin tandaan, mga kapatid, God's presence will be with you. The presence of God. This is the promise of God, mga kapatid. Do not fear. God is in your side. Why? The presence of God is in you. The presence of God will be with you. Ang sabi nito, do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Anong ginagawa ng Diyos na ito na nasa iyong tabi, nakasama mo? Ang sabi nito, mga kapatid, I will strengthen you. I will help you. Hindi ka lang bigyan ng lakas, kapatid. Kahit may lakas ka, pero kailangan mo ng tulong mula kay Lord. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ito po ang sinabi sa verse 10, kapatid. That's the good news for you this morning. God is in your side. The presence of God will be with you. The presence of God is in you. He is in your side. He knows what you need, kapatid. Alam ng Lord ang iyong pangangailangan. Alam ni Jesus Christ ang iyong pangangailangan. Ang Lord po katabi mo. Ang Diyos kasama mo. Marami po mga tao sa banal na kasulatan, sinamahan po ng Diyos, nagtagumpay po sila. Si Moses po, sinamahan ng Panginoon. Si Abraham po, sinamahan ng Diyos, mga kapatid. Si David, sinamahan po ng Diyos. Si Solomon, sinamahan ng Diyos, mga kapatid. Si Joseph the Dreamer, ang daming pagsubok na dinaan, mga kapatid. Kasinamahan ng Diyos, nagtagumpay po. Si Joseph the Dreamer. Si Isaac, si Jacob, sinamahan ng Diyos, kapatid. Si Elijah, sinamahan ng Diyos. At tayo ngayon, pinangako ng Panginoon, kapatid, nakasama mo siya. Huwag kang matakot. Huwag kang matismaya. Kasama mo siya. Praise the Lord. Kasama natin siya. Pangalawa, kapatid, God's protection will be with you. That is in verse 11 hanggang verse 12. Yung pong mga pinangangamba nating takot, kapatid, ang Diyos po ang haharap mo. Kaya nga sabi nga the battle is the Lord. Ang pakikipagbaka po, ang Diyos po ang makikipagbaka sa iyo. Mga kapatid, ang sabi rito, God's protection will be with you. Verse 11 hanggang verse 12. Ano po ang protection na ginawa ng Panginoon? Your enemies. Sabi rito, mga kapatid, sabi sa verse 11, your enemies shall be put to shame. Yung mga kalaban, mapapahiya sila mga kapatid. Yung mga kalaban po, mapapahiya sila. Bakit mapapahiya, mga kapatid? Kakampi mo ang Diyos. Ang sabi rito, your enemies shall be put to shame. Verse 11, your adversaries shall be as nothing and they will perish. Talaga po mapaparusahan sila, mga kapatid. Grabe po ang gagawin ng ating Panginoon. Ba't ka matatakot? Alam niyo po, ang kalaban ng Israel, hindi po basta-basta. Babylonian Empire, kapatid. Grabe ang kalaban ng Israel. Ano pa po? Assyrian Empire. Mga barbaric ito, kapatid. Grabe po. Mga cruel ito, mga taong ito. Ito mga imperyo na ito, mga kapatid. Hindi basta-basta. Paparusahan talaga. Pero
ang encouragement po ng Panginoon sa kanila, huwag kang matakot. Kung ang Babylonian Empire po napakalaking bansa na pwedeng patay ng buong Israel. Ang Israel kasi sa panahon na yun ay probinsya lang sila. One of the provinces po, mga kapatid, ng mga imperyo na sumasakop sa kanila. Hindi pa po sila talaga recognized as nation, ang bansang Israel. Isa lang po sa mga probinsya, mga kapatid. Pero gigirahin sila ng mandambuhalang pong mga Babylonian Empire, kapatid, at saka Assyrian Empire. Grabe po. Pero anong encouragement ng Panginoon sa kanila? Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. The presence of God is in you. He is in your side. Ano pa sabi ng Lord? His protection also is in you. Grabe ang protection ng ating Panginoon, mga kapatid. Now, sino po sa inyo, mga kapatid, ang hanggang ngayon, paglobo po nung pandemic nito, yung variant, yung new variant, paglobo po, kapatid, sa totoo lang, ang dami namin kaagad ng mga pastors na nalaman, ang mga kaibigan po namin pastor, mga kapatid, nandun agad sa ospital. Ang iba po, critical ang kanilang kalagayan, mga kapatid. At ang iba po, nakakalungkot, umuwi na talaga kay Lord. Mga kaibigan po namin pastor, may mga umuwi na po kay Lord dahil sa COVID-19. Ang iba po, takot. Grabe, ang tinik nito. Ano na mangyayari? Grabe po ang iba na dismaya na, kapatid. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, walang pasok sa trabaho. Grabe na po ang pagkadismaya. Ang iba po, nanghihina na, mga kapatid. Grabe ang panghihina. Pero ano encouragement ng Lord? Ano encouragement ng ating Diyos, mga kapatid? Huwag kang matakot. Bakit ka dapat hindi matakot, mga kapatid? Kasama mo siya. The presence of God is in you. The presence of God is in you, kapatid. He will be with you. Mga kapatid, kasama mo si Lord. Si Lord nga nananahan sa buhay mo. Mga kapatid, kasama mo si Lord. Hindi lang siya si Lord nasa iyong tabi. Nananahan pa si Lord sa iyo. Kaya huwag kang matakot, kapatid. Nangihina ka ba sa mga oras na ito? God is giving you strength. God is giving you strength. Nadi-discourage ka ba sa mga oras na ito? God will give you encouragement. Kailangan mo ng tulong, kapatid? He is the one who helps you. That's the promise of God. May protection po ang Diyos sa ating kapatid. Naalala ko po ang Book of Exodus, mga kapatid. Doon dumating po ang 10 plagues, yung pang-10 plague, kapatid. Yung pong mamamatay na po ang mga panganay na anak ng mga Egyptians. Sabi ng Lord sa mga Israelita, lahat sa araw na sa gabi, sa darating na gabi, papasok kayong lahat sa inyong mga tahanan. Walang lalabas. Mayroon silang quarantine sa panahon na yun, mga kapatid. Walang lalabas. Bakit? Darating ang angel of death. Ang kamatayan na darating. Ang anghel ng kamatayan darating. I-strike ng angel of death na ito ang lahat ng mga panganay na anak ng Egyptian. Mga kapatid, pumasok sila sa loob. Ang sabi ng Diyos sa kay Moses, lagyan ninyo ng yung hamba ninyo, ang mga pintuan nyo, lagyan ninyo ng dugo, ng tupa ang inyong mga hamba. At yung dugo na yun, alam niyo, mga kapatid, nagre-represent yun sa blood of the Lord Jesus Christ. The blood of Jesus will give you protection, kapatid. At sabi ng Diyos sa kay Moses, pag nakita ng angel of death, yung pong hamba na yun na may dugo, lalagpas siya, hindi papasok ang espiritu ng kamatayan sa inyong tahanan, mga kapatid. Now, the blood of Jesus Christ, according to Hebrews chapter 9, beginning from verse 11 hanggang verse 15, the blood of Jesus Christ is greater than the blood of the animals. The blood of Jesus Christ is greater than the blood of animals. Kapatid, baka pangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, greater than the bloods of the animals, na magbibigay sa iyo ng protection, mga kapatid. Sa panahon na ito, grabe po ang pangamba ng lahat ng tao. Pati mga Kristiyano po natatakot, pati mga Kristiyano nangangamba, pati mga Kristiyano, mga kapatid, grabe po ang kanilang pag-aalala. But thanks be to our God for His promise. He gave His word, the word of hope. He gave His word, mga kapatid, the promise that His presence is in you. He is in your side. And He is going to give you protection. He will protect you, kapatid. Puprotektahan ka ng ating Panginoon. There is protection. Now, sino po si Lord sa talata, mga kapatid? Kung ating titignan, kung sino si Lord sa buong Isaiah, buong book of Isaiah. Ang sabi nito, the theology of the text, sabi nito, kapatid, God is the Redeemer. Ang sabi sa verse 14, look at verse 14, kapatid. Ang sabi nito, fear not, worm of Jacob, you men of Israel, I am the one who helps you, declares the Lord. Sino ang tutulong sa bansang Israel? Sa mga tao, sa mga lahi ni Jacob? Sino ang tutulong, kapatid? Ang Diyos na buhay.
Ang sabi rito, your Redeemer is the Holy One of Israel. The Savior, the Redeemer is the Holy One of Israel. Kapatid, si Lord noon, ngayon, si Lord bukas at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Kung ang kalaban nila dati, mga Babylonian Empire, kapatid, Assyrian Empire, kung ang kalaban nila dati, ang kalaban natin ngayon, virus. Ang kalaban natin ngayon, economic problem, kapatid. Economic collapse. Buong daigdig. Ang kalaban natin ngayon, bumubulagta na lang ang ibang mga tao, kapatid, sa ospital, hindi na tinatanggap. Kapatid, hindi nagbabago ang Diyos natin pinaglilingkuran. Siya may kapangyarihang iligtas ka ngayon. Siya may kapangyarihang proteksyonan ka. Siya may kapangyarihang samahan ka, kapatid. Tutulungan ka, bibigyan ka ng lakas. Kailangan mo si Jesus Christ sa mga oras na ito. Kung mayroon man pong sumusubaybay sa atin sa mga oras dito, kapatid. Ikaw man ay nasa ibang bansa. Ikaw man ay nandito sa Pilipinas. Tanggal man ang trabaho ng iyong anak, ng iyong asawa sa ibang bansa, kapatid. Nagkasakit man ang isa sa pamilya mo. Nagkasakit man ang isang membro sa pamilya mo, kapatid. Nanghihina ka man, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Kailangan mo si Lord ngayong umaga. Kung ikaw ay may sakit na nakikinig ngayong umaga, kapatid, willing si Lord na tumulong sa iyo. Willing sa iyo si Lord na bigyan ka ng lakas. Willing ang Panginoong, kapatid, na samahan ka at bigyan ka ng proteksyon. Alisin ang pangamba, palitan ng pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi rito, God is your Redeemer. Sabi sa verse 14. Ano pa po, mga kapatid? Ang sabi dyan, mga kapatid, theology of the text, God is the source of your strength. Nanghina ka ba? Na-discourage ka? Na-dismaya ka? He is the source of your strength. Grabe ng panghihina mo, mga kapatid, dahil sa mga pagsubok. He is the source of your strength. You need God. Kailangan mo si Lord, kapatid. Kailangan mo ang Diyos na buhay na ito. Because He is the source of your strength. Ang sabi ng Lord, do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pangatlo po, kapatid, God is the good God. God is good to His people. God is your Redeemer. God is the Redeemer. God is the source of strength. Pangatlo, kapatid, God is good to His people. Bakit po? Ang Diyos po ay good sa kanyang mga anak, mga kapatid. Bakit? Nagpapaalala po si Lord. Anak, kasama kita. May sakit ka? Kaya kitang pagalingin. Nanghihina ka? Kaya kitang palakasin. Kailangan mo ng tulong? Ako ang tutulong sa iyo, sabi ng Panginoon. Where in fact, hawak-hawak ka ni Lord. Ang sabi rito, kapatid, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Mga kapatid, ano po ang ating dapat gawin? Ano po ang ating dapat gawin? Una po, ang ating po dapat gawin, kapatid, huwag matakot. Huwag matakot. Do not fear. Pag sinabi pong huwag kang matakot, kasi yung mga natatakot, saan nakatingin? Nakatingin sa trials, nakatingin sa pagsubok, nakatingin sa virus. Yung po mga matatindi po mga natatakot, kapatid, nakatingin sa virus. Walang ibang palaging pinapanood sa social media, mga kapatid. Yung ilan na ang namatay, ilan na ang nagkasakit, wala nang tinatanggap sa ospital. Grabe na ang mga nangyayari sa bundaigdig, malapit na magkagera. Kaya talaga nakakaipon po ng takot, kapatid. Pero kung araw-araw po tinitignan nyo, sino si Lord na nangako? Si Lord may kakayahang tumulong, si Lord may kakayahang magbigay ng blessing, si Lord may kakayahang magligtas, si Lord may kakayahang magbigay ng lakas, si Lord may kakayahang tumulong. Yun dapat ang ating nakikita, mga kapatid. Kaya yung natatakot, hindi nakatingin sa Diyos kung ano yung kakayahan ng Diyos na dapat maitulong sa iyo. Mga kapatid, sabi ng Lord, do not be afraid. Do not fear. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Pangalawa, do not be dismayed. Huwag kang madismaya. Discourage ka na sa mga sitwasyon. Do not be dismayed. Huwag kang madismaya. Para sinabi ng Lord, ba't ka madismaya? Andito ako. Ako ang iyong Diyos. Hoy, Jacob, lahi ni Israel.
Huwag kang madismaya. Andito ako. Para sinasabi, hoy anak, ano ka? Ba't ka nadidismaya? Ba't ka nadidismaya? Ba't ka nadidiscourage? Andito ako. Kaya kitang tulungan, kaya kitang palakasin, kaya kitang hawakan, sasabahan kita, kaya kitang bigyan ng divine protection. Ito po, mga kapatid. Do not fear. God is in your side. Do not fear. God is in your side. His presence will be with you. His protection will be with you. Mga kapatid, ngayong umaga po, kung sino man sa inyo ang may pangamba, sino man sa inyo ang nanghihina, sino man sa inyo ang may sakit at karamdaman, mga kapatid, sinasabi po ng Diyos nating buhay, I am the Redeemer, the Holy One of Israel. I am your Redeemer, the Holy One of Israel. Mga kapatid, the Holy One of Israel. Kaya grabe po ang ginagawa po ng Diyos, mga kapatid. In conclusion, sabi rito, in this battle, you are not alone. You are not alone in this battle. Sabi dyan, mga kapatid, always remember that you have God and He is always in your side. Mga kapatid, kapwa ko po mananampalataya kay Kristo. Kapwa anak ng Diyos. Saan ka man naroroon ngayong umaga? Ano man ang iyong dinaranas na pagsubok, kapatid, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong umaga, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, kasama mo ako, anak. Kung ikaw ay nakaratay ngayon sa higaan ng pagsubok, ikaw ngayon ay nakahiga at may sakit at nawawala na ng pag-asa, kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos, katabi mo siya ngayon, kasama mo siya ngayon, where in fact, hawak ka ni Jesus Christ ngayon, kapatid. Huwag mong isiping iniwanan ka na ng Lord, hawak ka na ng ating Panginoon. Yung buhay mo, hawak ni Lord. Yung pag-asa mo na kay Jesus Christ. At never magpapabaya ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sapagkat siya ang Diyos na buhay, ang tagapagligtas ng kanyang mga anak. Mga kapatid, kung sino po sa inyo ngayon ang may sakit at karamdaman, iunat niyo po ang inyong kamay doon po sa mga bahagi ng iyong katawan na may sakit. Ikaw man ay nahawa na sa COVID-19, mayroon ka ng virus. Kung mayroon ka ng virus, kapatid, huwag kang matakot sa virus na yan. Kaya ni Jesus Christ, puksain yan sa loob ng iyong katawan. Kapatid, sa mga oras na ito, ikaw man ay nawalan ng trabaho, kaya ni Lord mag-provide. 40 years nga Israel, provide ang kanilang pangailangan ng mana. 40 years, ha? Tayo po, nakapangalawang taon pa lang ito, magdadalawang taon pa, isang taon pa lang mahigit, kapatid. Pero napabayaan ka ba ng Lord? Hindi ka pinabayaan ng Diyos, kapatid. Where in fact, ang iba sa inyo tumaba pa. Yan. Sa mga nanghina po, physically, spiritually, ihiling po natin kay Lord ngayong gabi, ngayong umaga, kapatid, na bigyan ka ng Diyos ng lakas. Bigyan ka ng Lord ng encouragement. Alisin ng Diyos ang takot sa buhay mo, kapatid. Walang magagawa ang takot sa buhay mo. At ang may magagawa, ang Diyos sa buhay mo kapag nagtiwala ka sa Kanya. Sa mga pwede pong tumayo, ay pwede kayong tumayo, kapatid, tayo manalangin. Sa mga may sakit at karamdaman, ipatong niyo po ang inyong kamay sa mga sakit niyo po na mayroong karamdaman. Sa mga may sakit sa puso, sa high blood, hypertension, kapatid, may cancer. Kung nakikinig ka ngayon, may cancer ka, kayang tunawin ng Diyos ang cancer sa katawan mo. Kayang gawin ng Diyos yan. Patay nga, kaya niyang buhayin. Kapatid, sino man po ang may sakit sa inyo, wala sa ospital, nasa tahanan lang, nakahiga ka, katabi mo si Jesus Christ, hindi ka iiwanan, hawak-hawak ka ni Jesus Christ. Ibigay po natin ang ating buhay kay Lord. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Minamahal naming Diyos ngayong umaga po. Salamat sa linggong ito. Salamat sapagkat dumanas man po kami ng mga pagsubok, Panginoon. Ang iba sa amin nagkasakit, ang iba sa amin nawalan ng trabaho, ang iba, Panginoon, ay marami po ang discouragement sa kanilang buhay na dumating. But Lord, salamat po
sapagkat may encouragement kami na galing sa iyong dakilang salita. Ibinigay mo kay Isaiah, Panginoon. At ang sabi mo, huwag kang matakot. Bakit? Kasama namin kayo. Ikaw ay sasama sa amin. Ikaw, Panginoon, na hindi magpapabaya. Ikaw, Lord, ang magpapalakas sa amin. Dakilang Diyos sa mga may sakit po sa mga oras na ito. Nakaratay po, Panginoon, sa banig ng karamdaman sa mga oras na ito. Lord, continue to give your divine healing. Hipuin niyo po ang mga katawan po nilang may sakit at karamdaman sa mga oras nito. Lord, salamat po sapagkat hindi po kayo nalilimitahan, Panginoon, ng distansya. You are not limited by distance, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, igawad niyo po ang kagalingan, Panginoon, sa mga kapatid po namin mayroong karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sinabi, Panginoon, hindi kayo salita, Panginoon, na sa pangalan mo kami magpapalayas ng mga demonyo, Panginoon. Sa pangalan mo, ipatong namin ang aming kamay sa may sakit. Ang may sakit po ay gagaling. And we declare healing, Panginoon, to those who are suffering from sicknesses and diseases. Lord, yung may mga COVID po, Panginoon, yung mga positive na nandiyan po sa mga amin po mga quarantine facilities, Lord. Dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa, Panginoon, continue to give your divine healing. Kaya mong tunawin, Panginoon, ang virus na ito. Hallelujah. Itong virus na ito, Panginoon, ay mawawala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, dalangin ko po sa mga may cancer po sa kanilang katawan, Panginoon, matunaw po ang cancer sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. You are greater than chemotherapy, Jesus Christ. Your blood is greater than the blood of the animal, Lord, na magliligtas po sa amin, magpapagaling po sa amin. Salamat po, dakilang Ama. Salamat po sa iyong provision sa amin. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for your goodness and loving kindness to your children. Father, we give to you all the glory, all the honor, in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po, mga kapatid.